Anong latest mga babayan? Eto, dating Vice President Leni Robredo. Nagsalita na kaugnay sa naging reaksyon ni dating Senator. Dating Senator yan mga bayan ha. Antonio Trillanes IV. Sa naging pagbisita, di umano, ni Vice President Sara Duterte sa tahanan mismo ni Robredo sa Naga City. At agad naman itong sinagot ni Leni Robredo mga kababayan. Eto, pakinggan natin. Giginugan ko muna si Senator Trillanes. Hindi po kami nagkaulay. Hindi po kami nagkausap. I think last ko siya nakausap kami 22 elections pa. Pero sa akin naman, nire-respeto ko yung pakiramdam niya about the meeting. Alam natin na for a very long time talagang nilalabanan ni Senator Trillanes yung Duterte. Naiintindihan ko where he's coming from. Medyo nag-react lang ako dun sa isang statement niya na sinasabi niya na alam ko na beforehand. Okay, pakinggan natin itong mga babayan, no? Okay. In fact, naglinis ako ng bahay namin. Kasi alam ko na beforehand na... Balik natin ng konti mga kababayan, ha? Kasi alam ko na beforehand na sinasabi niya na alam ko na beforehand. In fact, naglinis ako ng bahay namin. Kasi alam ko na beforehand na bibisitahin ako. Hindi yun totoo. Kaya nga sinasabi Hindi pala totoo, Trililing. Okay naman na may opinion, pero wala naman sanang fake news. So doon lang naman ako nag-react. Pero as to his feelings, saka opinion about the meeting, nire-respeto ko yun. Okay. Okay. Samantala, kumpirmado na rin mga babayan no, na si ex-VP Leni ay tatakbo bilang alkalde ng Naga City mga babayan. At etong si Trilling mga babayan, napahiya na naman, no? Samantala, inabsuelto na ng Sandigang Bayan mga babayan sina Napoles Reyes at dating Senator Enrile mga babayan. Nako po, tila naglalabasa na sila. Sa tingin nyo mga babayan, tama lang ho ba ang desisyon ng ating Sandigang Bayan? Nako po. Okay. At eto mga babayan, oh. Si Napoles. Sobrang saya mga babayan. Tingnan natin ha. Sir. Kuya. Janet. Janet. Smile lang. Nako po. Nagsisilabasan na sila mga May babayan. nakaharap po. At eto si Manong Johnny naman mga babayan. Senator. Yun, okay. Si Manong Johnny lumabas na. Okay. Grabe si Manong Johnny mga babayan, no? Di pa rin Di pa rin nadadali mga babayan. Grabe, saludo tayo sa sa resistensya nitong mamang to mga babayan. Sana umabot tayo ng ganyan mga babayan. Yung edad natin o yung pagkatao natin. Good morning po. Good morning. Yun, no? Nakakalakad pa rin mga babayan. Saludo kay Manong Johnny. Ay, dahan-dahan lang po, Senator Enrile. Absuelto na po kayo. Okay mga babayan, at samantala, eto na. VP Sara muling nag-courtesy call sa kapatid na Eduardo B. Manalo mga babayan ng Iglesia ni Cristo. Yun. Magandang balita to mga babayan. Tila nanginginig na yung kampo dito ni Mr. Speaker, ni Mr. Rice Romualdez mga babayan. Nako po.
Eto, pakinggan natin mga babayan yung kabuuang balita dito sa pag-courtesy call ni Madam BP. Alas 3 ng hapon nang dumating si Vice President Sara sa Iglesia ni Cristo Central Office sa lungsod ng Quezon. Okay. Kinagawa ng mga lider ng bansa ang pagbisita sa Central Office, panahon man ng eleksyon o hindi, upang magbigay pugay sa mga naitutulong ng iglesia sa ating lipunan. Matatandaan na halos eksaktong 1 taon ang nakalipas nang ang pangalawang Pangulo ay nag-courtesy call sa Executive Minister, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo. Samantala sa isinagawang pagdalaw kahapon, patuloy niyang kinilala ang mga makabuluhang proyekto ng iglesia. Kabilang sa mga ito, ang mga paglingap sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng matitinding kahirapan at mga kalamidad. Ang ganitong programa ay hindi lamang matagumpay na naisasagawa ng Iglesia ni Cristo sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, lalo't kapag sumasapit ang buwan ng Oktubre, kung kailan isinasagawa ang worldwide lingap sa mamamayan. Ang isa pa sa mga may tuturing na malaking naitutulong ng iglesia sa ating lipunan ay ang pagtuturo ukol sa ikapagiging mabuting Pilipino, pagkakaroon ng maayos na pamumuhay at pagiging masunurin sa pamahalaan. Tiwala ang pangalawang Pangulo na patuloy na magiging malakas na katuwang ng pamahalaan ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang proyekto na makatutulong sa ating mga kababayan. Bukod sa pagpupugay at pagpapasalamat ni VP Sara, ay pinaabot din niya ang kanyang mabubuting hangarin para sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Samantala mga babayan, breaking news tayo. Alice Go to file Certificate of Candidacy for Election 2025. Sa tingin nyo mga babayan, sa tingin nyo, iboboto pa rin ba si Mayor Alice Go sa Banban Tarlac mga babayan? Ako po, eto. May nagkomento dito mga babayan, no? Oo naman syempre, kahit hindi siya purong Pilipino, Pilipino ang puso niya. Hindi tulad ng iba dyan, nakala mo ang linis-linis ng hangarin, yun pala ang tunay na spy. Nako po, yes, hindi siya masamang tao. Iboboto basta't maganda ang kanyang serbisyo. Sa tingin nyo mga babayan? Okay, samantala, eto. Trending sa social media na nahuli mismo sa bibig ni DepEd Secretary Sonny Angara na pinatunayan na tama si Inday Sara sa nasabing mga babayan na si Romualdez at Saldico lang ang may hawak ng budget. Nako po. Okay, tingnan natin to. Ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Nako po. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Thank you. Nangako, ma'am. Happy Teacher's Day, ma'am. At sa ating pakinggan natin ulit, mga babayan, napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Thank you. Po. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. At eto mga kababayan, eto pa. Ayuda sa Cavite. Ayos ba yun? Tingnan natin. Ang dadalhin sa araw na to, dito lang sa Cavite dahil sa Serbisyo Kamara Caravan, 1 billion pesos ang inahandog para sa atin lahat. Nako po. Wala pang lagay sa akin yun, ha? Wala pang lagay sa akin yun, ha? Ang total cash assistance, 450 million. Ang total amount of rice, 255,000 kilograms of rice na bimibigay sa inyo lahat. Ayos ba yan? Ayos ba?
Kami, mga taga Cavite, Mr. Speaker, marunong magpasalamat sa lahat ng dinadala sa amin dito. Mm. Ang Ano mga kababayan? Huling-huli na mismo sa kanilang bibig mga kababayan. Okay ha. Samantala, itong si Franz Castro mga kababayan, walang ibang layunin. Sinasabi niya dito na pag siya ang mananalo, ayaw na niyang pusit sa Senado daw mga kababayan. Pinapatamaan panigurado dito si Madam Inday. Eto, pakinggan natin mga kababayan, konti lang naman. Okay. Oops. Po nating Balik. nakilala po tayo doon sa paglaban sa mga pusit. No? Ayaw natin ng pusit. No? Kaya ang gusto natin talaga ay kung ako'y papalarin, mag-aano tayo no, ng mga amyenda kaugnay doon sa pagkakaroon ng accountability, transparency ng opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na po sa usapin ng budget, sa usapin ng pera ng mga mamamayan na dapat ito ay pinag-iingatan ng mga opisyal o empleyado ng ating gobyerno. So, pahigpitin po natin yung mga batas na patungkol doon sa graft and corruption at accountability ng isang government official. Kaya bawal po ang pusit kapag ako po ay naging senador. Right? Please. Bawal daw po ang pusit mga kababayan pag siya ang naging senador. Nako po. Huwag ka na mag-ambisyon, madam, na maging senador. Nako po. Sinasabi na nga ni BP Inday na isa kang convicted. Mantakin mo yan, kabayan. Tatakbo pa rin sa pagkasenador. Nako po. At eto pang isa mga kababayan. Tumatakbo sila dahil ipapa-impeach daw po si BP Inday. Eto, yung kaalyado ni Trillanes to noon mga kababayan, di ba? Silang dalawa na puro sinisiraan ng mga Duterte. Ito, Magdalo Party List. Maaaring maghain ng impeachment versus Sara Duterte kung mananalo sa 2025 elections. Naku po mga babayan. Mantakin mo yun ang kanilang adhikain mga babayan na tumakbo. Wala man lang plataforma. Ang plataforma nila ay yung i-impeach si BP Inday mga bayan. Magdalo. Party list. Iboboto nyo ba yan mga babayan? Alright, samantala mga babayan. Eto, pakinggan natin itong matinding banat ni Sir Banat Bay mga babayan sa ginawang paghain or sa pag-file ng COC ni Trillanes bilang isang mayor ng Caloocan, na maraming nagsasabi na itong si Trililing mga babayan ay hindi pala talaga taga Caloocan. Nako po. Samantala sinabi naman ni Trililing na taga Caloocan daw siya. Kaya to, pakinggan natin mga babayan si Sir Banat Bay. Panigurado marami tayong matutunan dito. Ito, pasok. Kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit siya tumakbo, pakinggan na ho natin. Alam ko medyo nakakairita ho mukha nito, pero tissue na lang ho natin mga kababayan. Alam ko medyo, hindi kasi para makita ninyo, papakita ko sa inyo kung anong klaseng politika ang gagawin nito diyan sa Caloocan. Importante yun natin maunawaan. Kasi ngayon pa lang, tingnan nyo na yung ginagawa niya. Tingnan nyo na. Pasok. Ako po ay nag-file ng COC sa pagka-mayor ng Caloocan City. Bilang tubong Barangay 169 ng Caloocan, ang layunin po natin ay maiahon ang ating mga kababayan dito
at mula sa kahirapan Naks. at ayusin ang samot-saring problema ng Naku po. aming lungsod. Ang tagal mong naging senador. Di ba? Ang tagal mo naging senador. Para pwede mong tulungan yung lungsod ninyo. Kung talagang taga-diyan ka sa Caloocan at ang puso mo ay para sa mga taga-Caloocan, ang tandaan natin na matindi ho ang masasabi nating mga allotment diyan sa pagiging senador. So pwede kang magpagawa ng kung ano-ano diyan sa Caloocan. Hindi ka nga naramdaman ng mga taga-Caloocan, 'di ba? Tapos eto ka na naman. Sasabihin mo para may ahon natin sa kahirapan ng Caloocan. Ba't di mo ginawa noon? Senador ka. Tama, Mas tama. matindi yun. Mas maano ka dun. Mas makapangyarihan ka dun. Bakit di mo ginawa noon? Kasi ngayon, tsaka ka mag-iingay. Puro paninira noon Banat Bay, puro paninira lang yung ginagawa noon. Ni Trillanes, mga kababayan, alam natin yan. Pambira ka talaga, Trillanes. Oo. So, ito po ay bagong hamon no? Sa aking buhay being a Nako po, bagong hamon sa buhay ni Trillanes, mga kababayan. Oh. Ngayon, diyan ka matatawa talaga di ba? Kasama niya, matagal ng sinipa o matagal ng tinanggal. Ibig sabihin kako, yung dating naging mayor, ayaw na ngayon ng mga taga-Caloocan. Di ba? Ibig sabihin, luma na yan. Di ba? Ibig sabihin, ayaw na sa kanya ng mga taga-Caloocan. Pero, ang hilig niya sabihin, bago. Bago, luma sinama mo. Pabira ka naman, oo. Para kang yung presidente ngayon, bagong Pilipinas. Pero ang lahat ng inilagay sa posisyon, mga luma. Ay kung gusto niyo talaga ng bago, maglagay kayo ng bago. Di ba? Hindi yung puro lumang politiko rin ang kasama ninyo. Bago Tama. nga, lumang politiko naman. Paano naging bago yun? Kanina Tama. talagang sinelyuhan na at opisyal nang makakalaban niya ang mga malapitan ito sa lungsod ng Caloocan. Yung mga katabi niya, mga nasa likod niya, pretending na mga na mga matitikas. Pero sa totoo lang, mga ano lang 'yan. Sa gigilid lang yung mga 'yan. Sa totoo lang yung mga feeling matitikas Tapo. So itong tatay, si Ray Malonzo, ay hindi tatakbo. Tatakbo din ang kanyang ama bilang district representative din dito sa Caloocan City. So mag-ama rin, tulad din ng Malapitan administration, yung ama ng incumbent mayor ng Caloocan City na si Dale Malapitan, ang kanyang ama na si Oscar Malapitan ay tatakbo for electionist bilang first district representative din sa lungsod ng Caloocan. So talagang mag-amahan yung maglalaban-laban. Oo. Marami kasi ang nagulat kung bakit tumakbong alkalde si dating Senador Antonio Trillanes. Ano bang pinag-ugatan nito, Francis? Taga dyan ba sa Caloocan si Trillanes? Sira ulo rin ito si Julius Babaw Talagang madami kasi talagang nagulat kung bakit tatakbong mayor. Taga dyan ba yan? gago! Di ba? Talagang pinagdiinan mo, no? Hindi, kasi alam mo, may punto dito si Julius Babaw. Bakit kanyo? Ang tagal lang napakaingay ni Trillanes. Napaka-bunganga niyang balakatak talaga. Talaga nga namang napaka-daldal niyan sa media. Pero kahit kailan, hindi naramdaman niyan sa Caloocan. Tama. Hindi ho yung naging senador siya. Pero wala hong nangyari na masasabi nating may impact sa mga taga-Caloocan. Kahit ikaw isang senador, hindi ka naramdaman sa Caloocan. Hindi ka nakita sa Caloocan. Di ba? Tapos biglang tatakbo ka ngayong mayor ng Caloocan. Nagets nyo? Kahit nga mismo si Julius Babaw na matagal na ho sa industriya ng telebisyon at ng news. Hindi nga niya parang sinasabi niya nagulat ang tao dahil sa biglang pagtakbo nito ni Trillanes. Walang kinalaman Para bagang out of nowhere porket alam mo hindi ka na mananalong senador. Dahil alam mong talunan ka. Pagka bawat takbo mo sa national, talo ka lagi. So ngayon, hindi, sige, mag-local na lang ako. Try natin. Sa totoo lang, ito ang para sa akin, tama na mali. Bakit tama na mali?
Mali para kay Trillanes na tumakbo bilang mayor ng Caloocan dahil siguradong olat siya dyan. Mali para sa kanya yan. Pero para sa atin, tama yan. Bakit? Para mapatunayan natin talaga na wala na ho talaga naniniwala dyan sa hindi ako na naman masabi pambira. Na wala na po naniniwala ho dyan sa tao na yan. Diyan sa pagsisigaw niya, kahol ng kahol, na pagrereklamo. Wala na hong nakikinig diyan sa tao na yan. Yan, kaya para sa akin, tama yung pagtakbo mo ng sumampal na sa mukha mo na walang nakikinig sa'yo, walang naniniwala sa'yo. Nakapanayam natin kanina si former Senator Trillanes at talagang taga-Caloocan daw siya sa North Caloocan. Bago pa nga daw ipanganak or mas matagal pa nga daw siya. Sabi niya kanina na nakatira na dito sa Caloocan kung ikukumpara dito kay current or incumbent Mayor Malapitan. Sabi niya taga dito daw siya sa barangay 169 sa Deparo, Caloocan City at talagang dito na daw siya pinanganak at lumaki rin. Alright, thank you so much, Mobile Giorno Francis. Yun. So,